Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapwa ko guro mula sa mga iba't ibang larangan at sa ah, mga ilang mga estudyante marahil na nakikinig ngayon na kumukuha ngayon ng education course na nais na makasama natin ngayong gabing ito. Muli po magandang gabi at welcome po sa isa na naman po nating edisyon ng ating Facebook live streaming na sa pagkakataong ito ay pagtutuunan naman natin ng pansin ang isang paksa na siguro ay sobrang-sobrang familiar na sa ating lahat. Pero sa ganitong panahon na tayo, mga kapwa ko guro, ay nagsisikap na matuto ng mga iba't ibang mga bagong kaalaman sa pamagitan ng mga iba't ibang mga ina-attendan nating mga webinars at sa pamagitan ng FB o sa iba pang mga social media platforms, naisip natin na gawin natin 'tong paksa. Ang disclaimer lang, hindi ko kino-consider ang sarili ko na super duper expert sa larangang ito. Lahat tayo bilang mga kapwa ko guro ay bagamat guro, ay patuloy pa ring nagsasagawa ng pag-aaral upang mas lalong mapayaman natin ang ating kaalaman, lalo na sa paraan ng pagtuturo o pedagogy. And gusto ko din sa pamagitan nito ay gusto ko din mai-share ito sa lahat ng mga kapwa ko guro, especially sa mga guro sa labas ng dibisyon ng Maynila. Itong paksa na ito dahil marami pa rin sa ating mga kasamahan nating guro ay nais pa rin matuto kung paano ito maisagawa. Sa amin kasi, sa Division of City Schools Manila, particularly sa aming section, sa Social Studies and Cultural Exchange section, mahigpit na tagubilin sa amin ng aming mga supervisor, ng mga puno ng kagawaran ng Araling Panlipunan na hasain ang aming mga mag-aaral sa pamagitan ng pagbibigay ng mga tanong, mga mga mapanuring tanong upang lalong mahasa ang pag-iisip ng mga mag-aaral. Yun nga lang, naiiba ito sa panahon natin ngayon. So, bakit nga ba natin isinasagawa ito? Sabi natin, at sabi ng isang ah, nagngangalang Joseph Albers, good teaching is more a giving of right questions than giving of right answers. Madalas itong ikinukote ng ibang mga teachers, lalo ng mga ibang mga speakers, lalo na kapag nagsasagawa sila ng talk or seminar about the use of art of questioning, which is still very relevant. Kasi tayo bilang mga guro ay mas higit nating nahasa ang pag-iisip, especially ang kritikal na pag-iisip ng ating mga estudyante sa pagbibigay ng pagbabato natin ng mga tanong. Dito natin mas nahuhulma at mas nagigising natin yung interes ng ating mga mag-aaral. Sabi nga, questions are considered as instructional cues or stimuli that convey to the students the content elements to be learned and directions for what they are to do and how to do it. It should also play a central role in the learning process. Ang layunin ng pagbibigay natin ng tanong sa ating mga estudyante, lalo na sa panahong tayo ay nagsasagawa pa ng mga face-to-face interaction, ay una, mabigyan ng idea ang ating mga mag-aaral kung ano yung magiging paksang aralin nila sa araw na iyon. Ikalawa, sa pamagitan ng pagtatanong natin, na huhook o na-engage natin ang ating mga estudyante na makinig sa atin. Ikatlo, sa pamagitan ng pagtatanong, ay napupukaw natin yung o nakikiliti natin yung interes ng mga estudyante. At ikaapat, sa pamagitan ng pagtatanong, ay nahasa natin lalo na kapag sila nagsisimula na makinig at ma-engage sa ating lesson, nahahasa natin yung paraan ng kanilang mismong pag-iisip. Tayo bilang mga guro ay mayroong ganitong responsibilidad. Hindi lamang kumbaga tayo ay nagbabato lamang ng mga kaalaman sa ating mga mag-aaral, kundi tinutulungan din natin silang mag-isip. Ngayon,
Naiiba nga lang sa ganitong panahon natin ngayon sapagkat alam natin na ang ating bansa, 10 na ibang mga bansa sa buong mundo ay nagdaranas ngayon ng pandemya. And marami sa mga at maraming aspeto ng lipunan ang naapektuhan ng ganitong pangyayaring ito, including ang education sector. Sa ating bansa, wala tayong naging choice kundi manatili sa ating tahanan, pero nandun pa rin dapat yung idea na dapat nagpapatuloy pa rin yung pag-aaral ng mga mag-aaral. Nakalulungkot lamang, mabanggit ko na rin na may mga ilang mga magulang na pinipili nilang wag nilang i-enroll yung mga anak nila bagamat meron naman ng online class, meron namang paraan ng ginawa ang Department of Education para magpatuloy sa pag-aaral ng mga bata, not only online but also in iba't ibang klase ng delivery mode like modules or yung paggamit ng TV and radio broadcast. By the way, ang Department of Education ay gagamit ng iba't ibang mga modes o moda para maipahatid sa mga mag-aaral at magpatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa panahong ito na bahagi ng tinatawag na Learning Continuity Plan. Una, yung paggamit ng online education. Ikalawa, yung pag-aaral sa pamagitan ng mga modules. At ikatlo, yung paggamit ng radio and TV broadcast upang magpatuloy ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Lahat tayo bilang mga guro, especially, ay lubos na naapektuhan sa pangyayaring ito. Kasi, aminin natin sa hindi, kahit na anong ganda ng gagawin natin preparasyon, especially sa magiging online education natin sa mga estudyante natin, kahit na gaanong gawin natin paraan upang mapaganda yung Facebook Live natin sa mga mag-aaral, o maayos natin yung mekanismo natin sa pagsasagawa ng Google Class o ng Google Class natin o kaya Google Meet natin o paggamit ng Zoom, walang tatalo pa rin sa face-to-face interaction. Kahit na gaano kaganda yung nilabas na module, kahit napakahusay nung writer, iba pa rin kapag merong teacher na nagpo-proseso mismo nung aralin sa harap ng bata. Kaya ito ang hamon sa atin ngayon bilang mga guro. Sabi natin kanina, ang pagtatanong ay isang napakahalaga at napaka-integral na bahagi ng learning process sa loob ng isang klase. So paano natin maisasagawa ang patuloy na teaching learning process sa mga mag-aaral natin sa ganitong panahon? Marami sa atin na magre-resort sa paggamit ng online o sa paggamit ng modules. So, sa ganitong panahon, lalo na sa mga kapwa ko, guro, na naatasan ng kanilang mga dibisyon upang magsulat ng kanilang mga sariling ADM or alternative delivery modes or modules sa mas madaling termino, importante na sa mga gagawa ng mga modules na isipin nila at balangkasin nila ng maayos yung gagawin nilang tanong. May pagpapatuloy pa rin natin ang pagtuturo sa mga estudyante kahit na gumagamit tayo nitong number 1. So, sabi nga natin dito, consider the type of questions in your number 1, development of ATM or alternative delivery mode, or online modules, or distance module, kung ano man yung kung ano man tawag dito. Ito primarily ang sasagutin ng mga mag-aaral. So, sa kaso namin sa Dibisyon ng Maynila, ang mga manunulat ng mga iba't ibang mga delivery ng iba't ibang mga ADM na ito sa Araling Panlipunan from grades 7 to 10 ay may sinusunod na pattern kung saan makikita dito na kahit module ito printed, sinusunod pa rin ng Division ng Maynila yung flow kung paano nagko-conduct ng klase. Mula sa diagnostic test o panimulang pagsusulit hanggang sa pagbibigay ng takdang aralin, sinusunod pa rin nito yung flow ng discussion para maramdaman ng mga mag-aaral na sila pa rin, kahit na sila ay nasa bahay lamang, ay nakaka-experience pa rin kung paano nagtuturo ang teacher
sa loob ng sa isang karaniwang classroom using the module. So, dito sa pag-develop natin ng mga modules ay may mga parts dito na kinakailangan nating mag-isip ng mga tanong. In our case, kailangan namin mag-develop ng tanong. Una sa mga diagnostic and summative test, yung panimula tsaka yung panapos na pagsusulit o yung pinakadulong pagsusulit. So, ini-encourage natin yung mga kapwa nating manunulat ng mga modules na gumamit ng mas mga tanong na mas hahasa sa higher order thinking skills ng mga estudyante. So, kahit na module lamang ito, kailangan na entice pa rin ng mga bata na sumagot ng tanong. Pangalawa, di ba kapag gumagawa tayo naggagawa tayo ng mga modules, after natin isulat yung mismong teksto na babasahin at pag-aaralan ng mga estudyante, lalagyan natin pagkatapos nito ng mga kakibat na mga activities. So, dito, importante sa mga manunulat ng mga modules or ADM na makaisip ng mga tanong na lalong makakahikayat sa mga estudyante na gawin yung activity na yon, at ikalawa, mahikayat silang mag-isip. At pangatlo, siguro yung importanteng bahagi ng module para lang naman sa akin, yung reflection paper na makadalasan ay makikita natin sa dulo ng module o ng ADM. Why? Bakit ko to naisip na isa sa pinaka-importanteng bahagi ng module? Kasi sa pamagitan nito, kumbaga na isusuka ng mga mag-aaral sa pamagitan ng kanilang masusulat na teksto o talata kung ano yung natutunan nila doon sa binasa nilang aralin. So, dito, importante na dapat nahihikayat at naipalalabas ng gurong manunulat yung natutunan ng mga mag-aaral sa kanilang ginawang pag-aaral sa pamagitan ng alternative delivery mode o ng module. So, very crucial ang module ngayong panong ito. Sa mga nababalita natin ngayon, most of the different cities dito sa Metro Manila ay magre-resort sa modular type of learning kung saan ay dadalhin ito sa pamagitan siguro ng pakikipagtulungan ng city government o ng municipal government at ng Division of City Schools nung nasabing lungsod o bayan dun sa mga bahay ng mga mag-aaral. Depende sa kung paano yung magiging arrangement. Sa ibang mga may kakayanan, gagawin nila ito sa pamagitan ng mga electronic gadgets na maaaring doon isi-save na sa mga electronic gadgets na ito yung mga gagawing mga ADMs or modules. Alinman sa mga ito, importante na bukod sa mga manunulat, lalo na payo lamang doon sa mga manunulat ng module, na bukod sa maganda at maayos na teksto, of course may mga pictures dito, ay dapat nakakabuo tayo ng isang engaging and reflective and critical type of questions. Kalawa, sa magiging setup natin, may mga pagkakataon na syempre si teacher siguro maaaring bukod sa module ay magpagawa pa siya ng iba pang mga worksheets. Aside doon, siguro probably to enhance yung natutunan ng isang mag-aaral. Aside doon sa naka-indicate doon sa mismong module. This kind of practice I strongly encourage, lalo kung sa tingin ng teacher ay sa pamagitan ng gagawin niyang ito na activity, ay mas matututo pa yung mga mag-aaral. So, dito ay kailangan kahit na gumagawa tayo ng sarili nating individual worksheet, ay na-engage pa rin natin ang ating mga mag-aaral sa pamagitan ng pag-iisip at pagbuo ng mga critical type of questions na kung saan sabi nga natin ay mas mapalalabas pa natin yung natutunan ng mga mag-aaral. And, pangatlo, ito ang hamon ngayon sa atin, lalo na sa mga magsasagawa ng online class. Hindi lahat ng mga mag-aaral, alam natin ay may access sa internet. Most of them, magpapaload lang sila ng 10 pesos and then that's it.
magiging ma-engage na sila o makakapag-connect na sila sa internet for a certain period of time. So, dapat ay na-maximize ng guro yung ganitong klase ng activity at ng ganitong pagkakataon sa mga bata. And ito na din siguro yung paalala na din sa ibang mga manunulat, especially sa ibang mga divisions, na sa paggawa ng module, isipin natin na dapat yung gagawin nating module or ADM ay kayang gawin ng isang bata both online and offline. So, going back doon sa isa sa mga challenges o hamon ay yung hamon ng isang gurong magsasagawa ng online class. Una ay kung paano niya ipoproseso yung aralin. Kasi malamang ang mangyayari dito, si teacher, ipapamute yung mga microphones ng mga bata, especially kung Zoom ito or Google Meet, and magdi-discuss siya sa pamagitan ng PowerPoint presentation at sa pamagitan ng pag-explain niya. Ang danger dito, kung si teacher ay magre-rely lamang sa ganitong klase ng instruction, hindi malalaman ng teacher kung yung bata ay may natutunan o wala. So, kailangan importante pa rin sa isasagawa nating online classes na dapat ay nakapagbabato pa rin tayo ng mga pamprosesong mga tanong, lalo na sa ating mga mag-aaral. Lalo na sa kaso nating mga guro sa araling panlipunan, ang teacher, especially ng AP, ay dapat nalalaman kung na-absorb ng bata yung mga natutunan niyang mga lessons. So, pwede tayong magbigay ng mga pamprosesong tanong natin and hayaan natin yung bata, i-unmute yung mic at pasagutin siya. Huwag nating palilipasin ang isang online class na hindi natin na-determine kung natuto ang bata o mga estudyante natin sa ating naging lesson. Katulad ng sinabi natin kanina, ang pagbibigay ng tanong ay isa sa integral at isa sa mahalagang bahagi ng learning process sa loob ng isang klase. Hindi natin malalaman kung may natutunan ng bata o may mali siyang natutunan dun sa bata at hindi natin makokorek yun kung hindi tayo nagtatanong. So, with that, ay banggitin natin ngayon yung mga ibang mga klase ng tanong batay dun sa mga natutunan nating mga iba't ibang klase ng taxonomies sa bahaging ito. So, bago tayo magtungo dito, ay pasadahan muna natin yung ilan sa mga nag-comment dito at mga kasama natin ngayon. Hello po, sabi ni Ma'am Mercy Calios. Si Ma'am Lenny Punsalan Noblesa, good evening po. Ma'am Besa, ang aming guidance counselor sa Calderon High School. Magandang gabi po. Si Ma'am Mirna Kodamon ay kasama natin ngayon. Si Ma'am, paano ko ito malalaman? Si Ma'am Villarreal, si Ma'am Saluna, and 20 others are now watching. So, kung may katanungan po tayo, ay pwede po nating sabihin ito online. Maraming salamat po sa mga kasama nating mga nanonood ngayong gabing ito. So, nung tayo ay pumasok sa gawain ito bilang guro, ay itinuro sa atin ang mga iba't ibang klase at level o antas ng pagtatanong ayon sa iba't ibang mga taxonomies na ating natutunan. Nung ako ay pumasok sa pampublikong paaralan noong 2011, una kong nabungaran na ginagamit ito ng mga guro sa pampublikong paaralan, yung Bloom's Taxonomy. So, natutunan natin na ang Bloom's Taxonomy ay binubuo ng anim na antas: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. So, hindi ko na ito palalawikin sapagkat napagdaanan na natin to. And then, for some years, ay pinagamit sa amin, I don't know sa ibang mga division, sa division ng Maynila, ang 6 facets of understanding batay sa kung saan ito'y nakaangkla doon sa understanding by design framework ni Wiggins and McTighe.
So sa 6 facets of understanding na ito ay natutunan natin gamitin kung paano bumuo ng tanong na sumasalamin sa explain, sa apply, sa perspective, sa self-knowledge, sa empathy, and sa interpret. And eventually, some years ago, ay sinimulan na ngayong gamitin ang isang bagong taxonomy na nakabatay kay Bloom. Bagamat ito ay mas dinevelop ngayon nung isa sa kanyang mga estudyante. So, alam natin ngayon, especially ngayon, gumagamit tayo ngayon ng paggamit natin ng test constructions kung saan ang ating test ay nakabatay dito sa bagong Bloom-Anderson taxonomy of cognitive domains. Alam natin na ito'y binubuo ng remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. So ano nga ba nagbago dito? At ano bang pinagkaiba nito doon sa lumang alam nating Bloom's taxonomy? So, lahat ng ito ay ating natutunan actually nakabatay doon sa ginawang study ng isa sa mga mag-aaral ni Bloom. Kung saan siya at ang kasama niyang partner, isa sa mga naging partner sa sa research na ginawa ni Bloom, si Krathwohl, ay naglabas ng study with the name of A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy on Educational Outcomes. So, ano nga ba yung nagbago dito sa bagong study na ito na nilabas ng isa sa mga estudyante ni Bloom at ng kasamang partner sa research ni Bloom? Number 1, doon sa pagbagong nilabas na ito ng taxonomy, makikita natin na hindi na pinangalanan yung 6 domains na ito from noun, ito na ngayon ay naging verb. So imbis na yung understanding dun sa remembering sa bagong ngayon na taxonomy ni Anderson from knowledge doon sa lumang Bloom. Balikan natin. So sa lumang Bloom's taxonomy, ang pinakamababa, which is knowledge, ay pinalitan ni Anderson at Krathwohl ng remembering. From comprehension, ginawa niya understanding, so on and so forth, hanggang sa makarating tayo doon sa pinakamataas na antas. Kasi sa paniniwala at sa ginawang pag-aaral ni Anderson and Krathwohl, mas lalabas daw yung domain ng pagkatuto ng isang estudyante kung gagamit tayo ng verb sa pag-aaral na ito. Kalawa, ano pa ba yung nagbago dito sa Anderson-Krathwohl taxonomy of cognitive domain? So makikita natin na nagpalit yung synthesis and evaluating. Ginawang panlima si evaluating, and then si synthesis ay ginawang creating. So sa lumang Bloom's taxonomy, kung saan ay panlima si synthesis at pang-anim o pinaka-peak si evaluation, sa bagong Anderson-Krathwohl taxonomy, binaba si evaluating at itinaas si creating. Bakit? Sa pag-aaral na ito, napaka-importante na itinaas yung antas ng creating or synthesis, especially sa panahong ito, as 21st century learners, na dapat ang isang mag-aaral o ang isang learner ay dapat nakakabuo na ng isang bagong konsepto, ng isang bagong pag-aaral. So kailangan natututo muna ang isang mag-aaral na alamin at i-evaluate o i-judge ang isang bagay at i-weigh yung pros and cons ng isang bagay para siya makapag-create ng isang bagong konsepto, ng isang bagong pag-aaral o ng isang bagong idea. Ngayon, ay tungo tayo sa pangatlo. The knowledge or remembering category was updated to reflect from the previous 3 ay binuo ni Anderson and Krathwohl ang pang-apat na knowledge dimension
under the knowledge or the remembering ngayon na domain sa Anderson-Krathwohl. Dati kasi sa Bloom, tatlo yung domain under the knowledge, which is factual, the conceptual, and the procedural. Sa bagong pag-aaral ngayon na ito ni na Anderson and Krathwohl, dinagdagan nilang metacognitive, which is knowledge of cognition and awareness of one's known cognition bilang pang-apat na domain under the remembering category. So, isa-isahin natin ngayon yung 6 na domains ng Anderson-Krathwohl taxonomy. Yung pinakamababa, ayoko tawagin pinakamababa, the basic one is the remembering. So, sa remembering, importante sa matandaan natin dito sa pagbuo ng mga questions under the remembering category ay dapat meron silang konsepto ng recall. Kailangan may alam sila sa mga concepts, especially sa words, yung names ng mga tao, yung places, or the events, or a certain concept. So sa remembering, ay kailangan ay alam ng yung bubuin nating tanong ay may kinalaman sa pag-identify natin sa pangalan ng isang tao, pangalan ng isang lugar, kailan ito nangyari, at anong tawag dito. So, sa remembering, ay dapat ay alam natin yung mga key concepts like know, identify, relate, and list down, especially the enumeration type. Recall, or memorize, or repeat, or record. These are just examples ng mga verbs under the remembering one. So kapag tayo ay gagawa ng mga tanong, especially tayo mga teacher, 1, we should present information about the subject to the student. So sabi nga natin, under the remembering category, it applies to the name of person, place, or thing, conceptual. Number 2, ask questions that require the students to recall the information presented. Especially sa atin, sa Araling Panlipunan, importante na ang basis kasi natin sa pag-aaral natin sa Araling Panlipunan ay recall ng pangalan ng tao o lugar. Hindi tayo makakapagsuri ng isang pangyayari kung wala tayong basis sa mga pangalan ng taong ito, sa petsa na ito, sa lugar na ito, sa pangyayaring ito. And number 3, provide verbal or written text about the subject that can be answered by recalling the information the student has learned. So there's a sense of recall doon sa naging lesson ng bata. So, pwede natin gamitin itong mga question prompts na ito. We can use this especially sa atin sa AP. Describe what happens when paliwanag din yung mangyayari kapag ganito. Ano ito, saan ito, kailan ito, ilista mga sumusunod. Ito yung ilan sa mga halimbawa ng mga tanong na pwede nating gawin under the remembering category. So, ulitin natin, ang basis ng lahat ng ito sa learning ng isang bata ay dapat alam niya muna yung mga concepts. Kapag alam na niya, hindi pa naiintindihan alam na niya yung pangalan ng taong ito, itong lugar na ito, itong concept na ito, saka natin iaangat ngayon yung pangalawang category, which is understanding. Alam na ng bata, halimbawa, si Jose Rizal, halimbawa. So, kapag kilala niya si Jose Rizal, papasok tayo ngayon doon sa pangalawang kategorya, which is understanding. Under understanding, it means constructing meaning from different types of functions, be they written or graphic messages, or activities like interpreting, exemplifying, classifying, summarizing, inferring, comparing, and explaining. Kapag alam ng bata, kung kilala ng bata si Jose Rizal, kaya na niyang gumawa ng sarili niyang meaning. Lalo na sa atin sa Araling Panlipunan, malalaman mo kapag ang estudyante mo ay alam ang lesson kapag kaya niya magbigay ng kanyang sariling meaning
or definition ng isang concept o ng isang salita. So dito ngayon magsisimula yung learning kumbaga sa atin. Now, sa atin, pwede nating gamitin yung mga verbs like restate, report, identify, describe, illustrate, or interpret, or even draw para malaman mo kung talaga naintindihan ng bata yung lesson. Ulitin natin, pwedeng illustrate, interpret, discuss, identify, describe, locate, or restate. Those are verbs that we can use under the understanding category. So, as teacher, the teacher should ask questions that the student can answer in his or her own word by stating facts or by identifying the main idea. Ito, pwede natin gamitin to especially sa atin sa online class. Halimbawa, remembering. O, sino ito'y tumutukoy sa ganito. So, mag-identify ngayon ng bata. Ito'y tumutukoy sa lupain na makikita natin sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates. So, alam natin ang sagot, Mesopotamia. That's remembering. So, kapag sinabi, paliwanag nyo nga ngayon kung sino mga Sumerians. So, kapag naipaliwanag ngayon ito ng mga estudyante kung sino mga Sumerians at kung anong kanilang katangian, dito ngayon papasok yung understanding category. Okay? So, under the understanding category ng Anderson-Krathwohl, pwede natin gamitin itong mga sumusunod na mga question prompts like paano mo makukumpara or how would you compare this from this or how can you contrast this from this? How would you clarify o paano mo paliliwanag ang kahulugan nito? How would you differentiate? Paano mo mapaghahambing ito sa ganito? How would you generalize? How would you express? What did you observe about this? How can you describe this? So kung makikita natin sa construction mismo ng salita, na ipalalabas natin sa mga bata kung ano yung pagkakaintindi niya doon sa isang konsepto o sa isang salita. So malinaw sa atin siguro si remembering. Si remembering is more on words. Si understanding is more on paliwanag or concept, o paliwanag or explanation. So elaborate on this, will you restate this? What would happen if? So, ito yung isa sa mga dapat makita natin. Okay? So, pangatlo. Itong pangatlong category na itong isa sa mga challenge actually sa mga teachers ng Araling Panlipunan. Ang applying. When we say applying, it means carrying out or using a procedure through executing or implementing. Applying related and refers to situations where learned material is used through products like models, presentations, interviews, or simulations. Sir, diyan kami nahihirapan kapag kami nagsasagawa ng test construction o nagsasagawa ng naggagawa ng periodic test. Paano kami makakagawa ng tanong using applying? Kasi kung titignan natin yung mismong definition nito, which is to apply an abstract idea or certain concept in general into a concrete situation to solve a problem or relate it to prior experience. Gamitin yung idea sa isang bagong kaalaman. Ulitin natin, pag sinabi nating applying category, it means paggamit ng isang idea o ng isang lesson sa isang bagong kaalaman o isang bagong idea. Madali itong pag-usapan lalo na kapag math, science, especially kapag sinabi nating evaporation o alam ng bata ko anong evaporation. Pinaliwanag ng bata sa evaporation, that's understanding. So, paano mo ma-apply? Pwede ka magsagawa ng experiment to show what is evaporation. Pero paano mo ipaliliwanag ang konsepto ng nationalismo sa bata using applying stage? Diba? Sabi, the teacher should provide opportunities for the students to use ideas, theories, or problem-solving techniques and apply them to the new situation. Sa kaso ng Araling Panlipunan, isa sa magandang example of applying is to use the localization type. So kapag localization, ginagamit mo
yung isang konsepto para magamit mo sa sitwasyon ng isang bata o doon ng isang locality o ng isang lugar. Halimbawa, pinag-aaralan ninyo yung sa klase yung tungkol sa nasyonalismo. Nasyonalismo sa Timog Silangang Asya o nasyonalismo sa Timog Asya. Especially kung pinag-aaralan ninyo yung ginawa ni Mohandas Karamchand Gandhi. So, ipinamalas ni Mohandas Karamchand Gandhi ang nonviolent resistance, especially sa paggamit ng satyagraha at ahimsa. So, paano makaka-relate ang bata doon? Pwede mong gamitin yun sa sitwasyon natin dito sa Pilipinas. O, halimbawa, dito sa Pilipinas, paano ipinamalas ng mga Pilipino sa iba't ibang yugto ng kasaysayan yung pagmamahal sa bayan o nasyonalismo. So, yung konsepto ng nasyonalismo na ituro mo na tinuturo mo sa pag-aaral mo sa araling Asyano, naikapit mo ngayon tuloy sa pag-aaral ngayon dito sa Pilipinas. That's localization. O halimbawa, pinag-aralan ninyo sa heograpiya ng Asya tungkol sa mga ilog. Kinilala ninyo yung mga iba't ibang ilog na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. So, pwede mong gamitin yung konsepto ng especially sa Timog Asya, yung Ganges, yung Brahmaputra, kung paano kinoconsider ng mga taga-India na banal o sacred ang ilog Ganges. Ito yung konsepto nila ng ilog sa Timog Asya. Ngayon dito sa Pilipinas, paano pinahalagahan ang ilog? So, makikita natin, may idea na yung bata tungkol sa ilog, nalaman nila kung ano yung mga kahalagahan ng ilog, na i-apply mo na ngayon sa sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas, yung paggamit, yung ilog, yung pagpapahalaga sa ilog, at yung role ng ilog sa pagbuo ng kabiasnan. And that's applying. So, nagamit na ngayon tuloy natin yung application na actually parang hirap na hirap dito. Yung miski ako din, na medyo nahihirapan din sa pagbuo ng concept ng mga tanong na may kinalaman sa applying stage. So, pwede natin gamitin ang localization style para makabuo tayo ng mga questions under applying category. So, the teacher should review the student's work to ensure that he or she is using problem-solving techniques independently. Applicable ito especially sa math and science, and provide questions that require the students to define and solve problems. So, pwede tayong kapag gagawa tayo ng tanong, we can use these question prompts like, what actions you could take to perform, blah, 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 and blah. How would you develop this to present this type of concept? What other ways would you choose to blah, blah, blah? Ito. What would the result be if blah, blah, blah? Pwede natin itong gamitin sa ibang mga subjects. Meron nga lang kasing danger kapag tayo especially sa ating mga kapwa guro sa araling panlipunan, na kadalasan tinatanong ito sa applying category. Yung kadalasan magkakreate sila ng ganitong tanong. Halimbawang si Andres Bonifacio ay hindi namatay, ano kayang pwedeng mangyari? The historians actually discourage this type of questions. Halimbawa, kung buhay si Rizal ngayon sa kasalukuyang panahon, ano kayang pwede niyang gawin? Ito na sinabi nga natin, dinidiscourage karamihan sa mga historians yung ganitong klase ng pagtatanong because it violates the concept of presentism. Kasi hindi mo naman pwedeng magkaiba naman kasi yung sitwasyon noon sa ngayon. At hindi mo pwedeng sabihin na, halimbawa, kung buhay si Rizal ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ito maaaring yung gawin ni Rizal kung sakaling nabuhay siya ngayon. Kasi magkaiba tayo tumutukoy sa dalawang magkaibang panahon. So, it violates the concept of presentism. So, sabi nga natin, dinidiscourage natin yung ganitong mga klase ng tanong. So, that's the applying category under the Anderson-Krathwohl taxonomy. Next, the analyzing category. When we say analyzing category, it means breaking material or concepts into parts, determining how the parts relate or interrelate to one another, or to an overall structure or purpose. Mental actions included in this function are differentiating, organizing, and attributing, as well as being able to distinguish between the components or parts. Nung tayo nag-aaral sa college, mga kapwa ko guro, ito yung alam natin na deducting type. So, yung isang konsepto, binibreakdown natin into
smaller concepts at inaaral natin yung katangian ng bawat subparts na yun and how do they interrelate with each other. So, kapag pinag-aaralan natin ang isang halimbawa, nasyonalismo, ano-ano ba yung mga iba't halimbawa? Ano-ano ba yung mga iba't ibang halimbawa ng nasyonalismo? So, iisa-isahin natin ngayon yung mga iba't ibang klase ng nasyonalismo at paanong itong iba't ibang anyo ng nasyonalismo ay nagkakatulad at nagkakaiba sa bawat isa. Magkaiba ito doon sa remembering stage. Kasi sa remembering stage, you're just listing down the different kinds of nationalism. In the analyzing category, you're not just listing down, pero kundi sinusuri mo pa paano sila nagkakatulad, paano sila nagkakaiba. So, nalalaman natin ngayon yung kabuuan mismo ng nasyonalismo, yung konsepto ng nasyonalismo, sa pamagitan ng pagbuo natin ng pag-breakdown natin ng mga iba't ibang mga concepts. So, as I've said, when we analyze, we break down a concept or idea into parts and show a relationship among the parts. So, as teacher, pwede nating pagawa ito. So, we allow time for students to examine concepts and ideas and to break them down into basic parts. Pwedeng si teacher, halimbawa, pwede siyang magpagamit ng mga graphic organizers para sa mga estudyante, para ma-breakdown ng estudyante yung mga parts, yung isang concept into different parts. Halimbawa, kung magpapa-semantic web tayo, pwede nating paggamit yung semantic web para ma-analyze ng bata yung halimbawa konsepto ng kalayaan, ng kasarinlan, ng kolonyalismo, ng imperialismo. Another one, we can require students to explain why they choose a certain problem-solving technique and why the solution worked. So, under the analyzing category, we can use the following question prompts o yung mga pwede nating identify do sa question na iyon. How would you compare the different parts? What explanation do you have for? Kung mapansin nyo sa unang question, makikita nyo, how would you compare the different parts of this? So, nagpapaliwanag ngayon yung nung estudyante yung katangian ng bawat parte nung nasabing konsepto. Doon sa pangalawa, tingnan ninyo, what explanation do you have for this? So, yung certain concept, hindi lamang siya nagpapaliwanag, kundi iniisa-isa niya yung katangian ng bawat isa. So, how is this concept related or connected to this concept? So, malinaw sa atin kung ano yung analyzing, breaking the different parts, a certain concept into different parts. Next one, evaluating. Sa sinaunang Bloom's taxonomy na nabuo noong 1956, una sa evaluating. Pero sa ginawang pag-aaral nga ni Anderson and Krathwohl, ibinabasi, evaluating at itinaas si synthesis or they call it now creating. Why? Kailangan muna daw matutunan ng isang estudyante kung paano mag-weigh down ng isang concept bago siya makabuo ng isang bagong concept. Halimbawa, makatarungan ba yung isang pagbuo ng gaytong batas? Halimbawa, so kapag na-weigh down ngayon ng estudyante na mali yung gaytong nabuong batas, si estudyante, under the creating stage ngayon, sa susunod yung highest ngayon na category under the Anderson-Krathwohl taxonomy, pwede siya ngayon mag-propose ng kanyang sariling so-called batas or panuntunan dahil alam niya sa kanyang sarili, batay sa kanyang evaluation o judgment, na may mali doon sa ginawang batas na iyon. So, pwede, sa pamagitan ito, create na ngayon siya o makakapag-propose na ngayon siya ng kanyang proposed set of law under the creating stage. So, dito muna tayo sa evaluating. So, when we say evaluating, it means making judgments based on criteria and standards through checking and critiquing. Sabi nga natin, importante sa isang mag-aaral na ang basic knowledge niya para siya ay makapag-evaluate
makapag-critique sa isang konsepto o sa isang statement, ay dapat may malalim siyang pagkakaunawa sa mga konsepto tungkol dito. So papasok ngayon dito si remembering at saka si understanding stage. Critics, recommendations, and reports are some of the products that can be created to demonstrate the process of evaluation. So iiral ngayon dito yung kung ano yung pagkakaintindi, yung kung paano niya i-evaluate kung tama o mali o ano yung masasabi niya tungkol sa ganito, sa isang sitwasyon o sa isang bagay. So, as I've said, when we evaluate, we make informed judgments about the value of ideas or materials, use standards and criteria to support opinions and views. So, dito ngayon papasok yung pananaw ng isang mag-aaral. So the teacher should provide opportunities for students to make judgments based on appropriate criteria. Halimbawa, kadalasan sa mga teacher dito ang ginagawa, essay usually to lalo na kapag may mga quiz or examinations. Kadalasan, nasusukat yung kaalaman ng isang bata under the dati pa nun ay evaluation, category ng Bloom's, sa pamagitan pagsusulat ng essay, which is pwede naman din. Or have students demonstrate that they can judge, critique, or interpret process, materials, methods, especially when they're using standards and criteria. Tandaan natin na dapat kapag ang isang bata ay nagko-conduct ng nagsasagawa ng critiquing sa isang study o maglalabas ng kanyang sariling opinion, nakabatay ito sa isang mga umiiral na criteria or standards. Especially kapag magpapakritik ka sa isang gawa, you can use the student can use their own set of rubrics. Kaya dapat ang mga bata, especially sa high school, ay natuturuan ng gumawa ng kanilang sariling performance-based assessment or rubrics para may idea na sila kung paano magsagawa ng judgment or critiquing objectively. So, under evaluating stage, we can use evaluating category, we can use the following question prompts. What criteria would you use to assess this concept? Or what data was used to evaluate this? What choices would you have made particularly on this? What is the most important, blah, blah, blah? What is your opinion about this kind of issue? And so on and so forth. Napaka-importante itong category na ito, itong evaluating stage na ito, lalo na sa mga guro ng araling panlipunan. And the last one, which is the creating stage, yung sinasabing dating synthesis stage na inangat. So, pinalitan ito ng tawag ni Anderson and Krathwohl, which is creating stage. When we say to create, it means putting elements together to form a coherent or functional whole, reorganizing elements into a new pattern or structure through generating, planning, or producing. So, kung si analysis ay breaking down a certain concept into smaller parts, si creating or synthesis is more on the inductive type. From smaller parts, you're going to create a certain whole. Mula doon sa mga natutunan mo, from the remembering to evaluating, you will going to create now a certain concept or certain new idea. Creating requires users to put parts together into a new way or synthesize parts into something new and different, a new form or product. So, mula sa lahat ng mga natutunan mo, mula remembering, understanding, applying, analyzing, and evaluating, you're going to create a certain new or suggestion or certain product using the different categories na natutunan mo. Kaya ito ginawa ni Anderson and Krathwohl para makasaba itong bagong taxonomy of learning ay ginawa nila para makasabay tayo doon sa pagbuo natin ng isang 21st century learner. Kung saan hinahangad natin ang isang 21st century learner na bilang proactive, critical, and creative. So, under the creating stage,
The teacher can or should provide opportunities for students to assemble parts of knowledge into a whole using creative thinking and problem solving, and require students to demonstrate that they can combine concepts. Basahin to. They can combine concepts to build new ideas for new situations. Hinihikayat ang mga estudyante na mag-isip not only critically but creatively. So, under the creating stage, we can use this question prompts lalo kapag gagawa tayo ng tanong. What alternative would you suggest for this? What changes would you make to revise or baguhin this one? How would you explain the reason for this? How would you generate a plan for this? What could you invent for this? Kung makikita ninyo, karamihan sa mga tanong ay magbubuo ng isang bagong ideya mula doon sa lahat ng mga natutunan nila. So, dapat sa atin, especially sa ating mga guro, ay alam na dapat natin yung art of questioning para ma-engage natin mga bata at matuto silang mag-isip critically and creatively. So, para maisa-isa natin yung pag-cascade natin ng ng Anderson-Krathwohl taxonomy, we can probably use the following example. Halimbawa, under remembering. Kapag halimbawa nag-aaral tayo ng Microsoft PowerPoint, pwedeng under the remembering stage, natututunan ng mga bata yung mga iba't ibang mga icons or buttons ng MS PowerPoint. Like yung new, yung mga iba, yung new, yung save, yung iba't ibang mga buttons like yung shapes, insert ganito. So alam nung estudyante yung mga iba't ibang parts and buttons nung MS PowerPoint. That's remembering. Ngayon, kapag natutunan na ng bata yung mga tawag doon sa mga buttons or icons ng MS PowerPoint, under understanding, malalaman na niya yung mga functions nung bawat keys or bawat buttons or icons nitong MS PowerPoint. Halimbawa, malalaman na niya kung anong pinagkaiba ng animation tsaka na transition button doon sa MS PowerPoint. Saan ginagamit si transition, saan ginagamit si animation. So, makikita natin, ang basis pa rin ng learning ng bata ay dapat alam niya yung mga tawag sa mga buttons. So ngayon, dahil alam na ng bata kung ano pinagkaiba ng transition tsaka animation buttons, pwede na niyang gamitin under applying stage kung paano niya mapapaandar yung split shape animation doon sa MS PowerPoint. So, under the animation analysis category, malalaman niya ngayon na hindi lang pala split shape animation yung pwedeng gawin sa animation button. Matutunan niya pwede pala yung fade, pwede yung cascade, at iba pa. At nalaman niya kung paano ngayon to ginagamit. So, na-analyze ngayon nung bata na ito pala yung laman ng animation button. Ngayon, under the evaluating stage, ay siguro mas maganda palang gamitin yung fade. Yung fade animation kaysa dun sa split shape animation. Kasi nakita niya nung sinubok niya. Mas maganda pala yung fade animation. At nakapag-evaluate siya dun. Ginamit niya, na isa-isa niya yung mga iba't ibang animation types under the animation button at nakita niya maganda nga yung si fade. So, under the creating stage, makakapag-present na ngayon siya ng PowerPoint using the different types na natutunan niya from remembering to evaluating. So, nakita natin yung kung paano nagkakascade o tumataas yung antas ng pagkatuto ng mga bata from remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and then he created a certain product or certain new concept. So, ito yung kabuuan ng pag-aaral natin ng Anderson-Krathwohl
taxonomy. So, tingnan muna natin tong iba. Si EJ Esteban ay kasama nating nanonood ngayon. Si Angelica Jones is watching. Jason Mendoza is watching. I think this Christian Nicole Matias is watching. Aliyah Manikis ay nanonood ngayon. Ma'am Alvarez, ang aming minamahal na puno ng kagawaran. Good evening. Thank you po, ma'am. Marami po salamat sa panonood. Ma'am Agnes Del Carmen, ready na talaga si Sir Dan. Sana. Richard Gavilanggoso is watching. Ma'am Rain Carluen Policarp is watching. Ma'am, salamat po sa pag-share nyo po sa dun sa una nating ginawang Facebook Live. Ma'am Besa, hello Maring Lenny, Mercy. Ayun. Hi Ma'am Besa. Ma'am Mirna Kodaman is watching. Ma'am Ursula Liman RPis, ang aking guro mula sa Bitik Elementary School ay nanonood ngayon. Salamat po, ma'am. Thomas James Mabansag nanonood. Si Ma'am Emerita Pabuayon ay nanonood. Denmark Alayon mula sa Department of Education ay nanonood ngayon. Hello Denmark, musta? Sir Ariel Rogon ay nanonood ngayon. Darwin Ascanio ay nanonood ngayon. Kailan ka ba lilipat, Darwin? Sir Lolando Duque ay nanonood, kasama kong guro sa Calderon High School nanonood. Ang aking kaklase sa Masters, si Ma'am Catherine Arceta ay nanonood ngayon. Si Erich Bolos ay nanonood. Si Ma'am Dungo ay nanonood. Sir Ariel Rogon, congrats po sir. Thank you, salamat po. Andre Hyun watching. Ma'am Arlene Remodaro Gobot, hello po, magandang gabi po sa inyo. Kumusta po sa tatlo? Salamat po ma'am. Kay si Refil ay nanonood. Ma'am Gabani ng Calderon High School nanonood ngayon. Si Joycelyn Disuny nanonood. Ma'am Hepiala mula sa Bitik, ang aking minamahal na guro sa elementary school no grade 3 ako. Salamat po Ma'am Hepiala. Ma'am Gandesa. Ma'am Gandesa, mana lang sa'yo. Philip Andrew Bitong is watching. And si JR. Salamat po. So, yun po. Sana po sa pamagitan nitong yung ginawa natin ngayong Facebook live streaming na ito ay somehow naka-contribute ako at na-refresh kahit papaano yung idea natin kung paano mag-construct ng tanong at paano tayo makakaagapay at paano pa rin magiging relevant yung art of questioning, lalo na sa panahon ngayon na hindi natin naasahan kung saan ang klase ngayon ay magaganap na probably online or magsasagawa na tayo ng modular type o pwede makapag-conduct na ng klase through television and radio. We don't know. Depende sa iba't ibang mga division offices. But in our case, kahit na ganito na yung sitwasyon natin, hindi nawawala dapat yung pagpoproseso pa rin natin ng class ng aralin natin sa ating mga mag-aaral, kasi dito natin masusukat kung may natutunan talaga yung bata natin. Tandaan natin na hindi dapat lumipas ang isang buong online class natin, yung isang buong oras na pagkaklase natin, na hindi natin na-measure kung may natutunan ba yung ating mga mag-aaral. Kasi magiging futile lang lahat yung mga ginagawa nating efforts, especially ngayong panahon ng new normal. So yun po, ako po si Ginoong Danilo ko sa Lumabas mula sa Felipe Calderon High School at nagsasabi po sa inyo marami pong salamat at magandang gabi.